hello test mic. Ayun, practice tayo. Dito, meron tayong topology. Ito yung topology natin. Dito, gagamit tayo ng screenshot natin siya. Ito yung topology natin. Ang gagamitin natin dito ay dito sa connection nito at saka ito. Gagamit tayo dyan ng static route, default route, static route. Tapos dito sa connection natin dito papunta dito, yan, gagamit tayo dyan ng EIGRP. Yan, EIGRP. Ito same EIGRP, ito EIGRP din. Tapos dito sa connection na to, itong circle na to, kaya yan may circle, gagamit tayo na dyan ng GLBP, Gateway Load Balancing Protocol. So ano ba yung GLBP? Ang GLBP siya yung parang protocol, parang redundant gateway link protocol na kung saan kunyari itong si RT is mag-failed, ito blue ball pen, itong interface na to at saka ito mag-failed. So may dalawa pa tayong router na available. Ngayon kung mag-failed naman ito, kunyari yan, dalawa ng router ang failed, buhay pa rin tong isa nating router. So may link pa rin tayo, kumbaga tatagos pa rin tong mga host natin, itong mga phishing na to papunta dito sa ating ISP. Yan, tatagos yan papunta dito sa ISP. So yun, bali dito sa protocol na to, tatlo yung matututunan natin, ang static route, EIGRP, at saka ang paggamit ng GLBP. So dito sa switch natin, blue ball pen, dito wala tayong i-configure dyan. Bali magsaserve lang siya as a layer 2 switch, kung saan native VLAN lang yung gagamitin kasi isang subnet lang yung gagamitin natin. Ang subnet na gagamitin lang natin is itong /24 na to, yung 10.10.1.0/24. So ito nga palang GLBP protocol natin, bawat isa dyan is may IP, at tulad dito sa FA0/04, itong sa active GLBP natin F0/03. So 2, saan yan ko kinuha? Dito sa subnet na to. Ngayon itong AVG nito, active virtual gateway natin, yan yung magiging active virtual gateway natin na gagamitin natin, na ilalagay natin sa host natin. So yan yung magsaserve na gateway natin. Parang virtual IP lang siya kasi kung mapapansin mo, yung IP nito na interface na to is 4, ito is 3, ito is 2. So maggagawa lang tayo ng isang logical interface, parang siya yung magsaserve na gateway IP natin para makatago sa ISP natin. So bawat isa i-configure natin yan. So yun, let's do this. Play natin to. So yun, console.
Nice, PC1. Ayan. Ngayon, ito, buhay na yung ating router 2. Magpo-focus muna tayo sa router 2. Lalagyan natin ng interface IP tong mga serial interface natin. So, punta muna tayo sa ConFT. Int s1/0. No shot natin. Bigyan natin siya ng IP address. IP address niya, ano ba network niya? 10.10.0. So 10.10.10. So 1, ayun, di ba? 1 1.255.255.255.0. So no shot natin siya. Tapos si internet serial 1/1 naman, int s1/1. No shot mo din. Bigyan mo ng IP. Ano bang network niya? 10.10 10.10.20.1 255.255.255.0. No shot mo siya para mabuhay. Int s1/2 naman. No shot mo siya. Bigyan ng IP. 10.10.30.1 5.255.0. So meron na siya. Do show IP int, print mo siya para makita mo kung anong status niya. So dito si serial 1/0 is ayun, may IP 1, tama kasi 10.10.0.1. serial is 1/1 2.1, tama kasi 2 network 1. Serial 1/2 3.1, so tama. So kung mapapansin mo dito, tama na yung assigning IP natin. Status niya is manually up, pero yung protocol natin is down. Bakit? Kasi hindi pa natin na-configure tong interface ng tatlong router. So punta tayo sa router 3. Router 3. So ConFT int s1/0. No shot mo siya. No shot. Anong network niya? IP at 10.10.10.255.255.255.0. No shot. No shot. Do show IP int, print mo siya. So up 10.2 manually up yung protocol, so good to go. CR4 ConFT int s1/1. Ano IP niya? No shot natin. No shot IP at 10.10.20.2 5.255.255.0. No shot. Do show IP int brief para masigurado natin. So up 2.2, tama. So R5 ConFT int s1/2. No shot natin. IP, bigyan natin ng IP. 10.10.30.255.255.255.0 subnet niya. Do show IP int brief pack. Ayan, up siya. Bigyan natin yung R2 natin, check natin kung anong status na niya. So
do show IP int brief pack. So kanina mapapansin nyo naka-down siya kasi nga 'di ba sabi ko nga ayan o down siya kanina. So mapapansin nyo up na siya, so good. Ganun yung connection natin. So ngayon paano natin pagkikitahin yan? 'Di ba sabi ko nga sa kanina sa protocol natin gagamit tayo ng EIGRP para magkita-kita itong mga interface natin para makatago siya dyan pag ganyan. So gagamit tayo ng EIGRP. So unahin natin si R2. Hindi na ako magiging specific dito sa EIGRP. Gagawin ko na lang itong sa madaling paraan. R2 tayo. Ito tayo, nasa R2. So exit tayo. Router EIGRP 1. So dito kasi pwede kasi kayong mag no auto summary at saka no auto summary. Pag nag auto summary ka, lahat ng network na to isang command lang gagamitin mo, i-auto summarize na yung network na to. Pwede kasing maging specific ka dito, kunyari 10.10.30 network 10.10.30 10.10.20 0 10.10. Ngayon gusto ko kasi madali na lang para lampasan na lahat. Ang gagawin ko dito network 0.0 dito, sorry. Ibig sabihin lahat ng subnet na pwede papasok dyan. Ayun. So mapansin nyo si network R2. Ito tayo sa R3. Exit natin. Router EIGRP1 network 0.0.0. So pansinin nyo auto nag-form agad sila ng neighbor. So R4 router EIGRP mali 1 network 0.0.0. Pag in-input ko yan, magpo-form din sila ng EJSNC. So yun, may network na tayo. Si R4, R5. So sa R5 router EIGRP 1 network 0.0.0. So yan, kung mapapansin nyo yan, ayun o, nagpo-form sila ng ano. So pag chinek mo tong router to show IP to show CDP neighbor, mapapansin mo meron siyang neighbor na R3, R4 and R5, which is yung neighbor natin na ito R3, R4, R5. So ayun, to shows CDP neighbor. Ayun, si R2 ang neighbor ni R3. So ayun, meron na sila na connectivity. Tingnan natin, do show IP route EIGRP protocol. Ayun, to show IP route. Ayun o, may link sila naka-D. So meron siyang EIGRP link. Ayun, D sa 10.10.20/24 saka 30. So yun, connected na sila. So connected na ito. So pag sa R5 nagping ka, so piping natin to si 2 papunta dito, papunta doon. Tingnan natin kung tatago siya. So ping 192.168.20.2. Lagyan natin ang
Wala. Wala ha. Wala. Punta tayo sa 10.10.30.1 buhay. 20.1 buhay. Ito yan ha. 30.1, 20.1, 10.1 buhay. So from here sa R5 papunta sa lahat ng serial interface ng router 2 buhay tayo. Ping natin yung other router, yung R3 at saka R4. Ang R3 10.10. R4 ay 20.1 .2 buhay. Si 10.2 so buhay. So from R5 buhay yan, tagusan, bumubuhay sila. Pero yung 192, tingnan natin kung may IP na yung si R2 natin. To show IP in brief. So yun, kaya hindi tumatagos tayo. Kung mapapansin nyo, 3 lang yung IP ko. Hindi ko nalagyan yung IP ko dito sa ayan o, R2. Screenshot natin. Kung mapapansin nyo, yung IP ko is 1, 2, 3, which is IP lang nito. Isa, dalawa, tatlo. Ito IP nito hindi ko nalagyan. Toink, wala tayo dyan. So ang gagawin ko, lalagyan natin ng IP yan. Int fa0/0. No shot muna natin. Tapos lagyan natin ng IP add. Ano bang IP nya? 192.168.20.255.255.0 subnet. So subukan ngayon nating i-ping from R5 kanina, di ba? Subukan natin 2 route 2. So yun, kita nyo kanina nung pining natin patay, ngayon buhay na kasi nga hindi natin nalagyan ng IP. So yun, tapos na ang ating configuration. Dito review tayo ang configuration natin dito. Nagtumatagos na sila papunta dyan. So anong ginamit natin dyan? EIGRP. Ito, nilagyan natin ng IP. So yun, dito, ito nang huli, ito, dito tayo, dito naman tayo. Yan, sa bilog na yan. GLBP. Ang una natin gagawin dyan, lalagyan natin ng IP itong mga interface na to. Yan. So, ang gagamitin ng nating IP 4, 3, 2. Yan. Ito yung magsiserve na as AVG, Active Virtual Gateway. So, itong active na to, yan yung router 4. Yan yung gagawin nating active router. Ito, standby. Yan, standby yan, dalawang yan. So, yun. Umpisa natin. R3. Tapos tayo. FA0/0. No shop. IP address. Ano bang IP address nya? 10.10.1.4. 10.10.1.4 255.255.0. No shop. So R3, okay na tayo sa R3. Sa R4 exit tayo dyan. Int
FA0/0 no shot IP address is 10.10.1.3 0 no shot to show IP in 3. So 3 tama 20. Okay na ako sa R4. So R5 exit basta R5 int FA0/1 no shot IP add 2 10.10.1.2 0 to show IP in 3. So yun 2. So yun, good to go na tayo. Ngayon dito sabi ko nga sa inyo, gagamit tayo ng GLBP. Ngayon ang gusto kong maging active dito is yung router 4. So router 4, exit muna tayo dito. Ito ang command dyan. From router 4, yung interface natin FA0/0, lalagyan natin ng logical interface na gagawin natin ABG, Active Virtual Gateway. So int FA0/0 GLBP 1 IP 10.10.1.1. So yun, 'di ba? Yung kung mapapansin niyo, 'di ba, yung ginawa nga nating ABG, Active Virtual Gateway 10.10.1. So yan yun. Yan yung gagawin nating active. GLBP 1 priority is 100. Ang priority siya yung kung alin yung priority na active. Kunyari dito sa tatlong ito, ang priority natin, ang gusto nating active is itong router 4. So the mas mataas na priority, siya yung naging active. Kunyari ito 100, to 80, tas 80. So yun, ang active natin is yung 100. So kung mapapansin nyo, ayan, active na siya. Pag nag-do show GLBP tayo, ayun, mapapansin mo, state niya is active. Ayun, pero yun, do show GLBP brief, ayun, active priority 100. So yun. Ngayon etong dalawang router, si R3, so F0/0 int FA0/0 GLBP 1 IP 10.10.1.1 GLBP 1 priority is 80. GLBP 1 preempt. Lagyan natin to ng preempt. Int CR4 int FA0/0 GLBP 1 preempt. Yung preempt siya yung parang pagsipa, pag nag-fail over ba, pagka nag-down yung isa, automatic yung isa yung mag-up base sa priority. Yun yung preempt. So CR5 tayo, R5 int FA0/1
GLBP1 IP 10.10.1.1 GLBP1 priority 70 GLBP1 preempt. So yun, meron na tayong na-configure na natin yung mga gateway load balancing protocol natin, yung Active Virtual Gateway. Ngayon lalagyan natin ng IP itong ating PC, PC1 sa PC2. IP 10.10.1.50/24 10.10.1.1. Yung 10.10.1, ito yung ABG natin, yung logical interface natin, logical gateway natin. Kasi nga, di ba, kahit sino mag-fail dyan, automatic hindi magda-down yung network natin. Tapos may load balancing pa yan, gateway load balancing protocol. IP 10.10.1.60/24 10.10.1.1. So yan, gilid natin para sa testing. Show IP, ping muna natin yung isa, ping 10.10.1.1 kung buhay yung gateway. So buhay yung gateway natin, ping 10.10.1.1. buhay yung gateway natin. Ping natin yung isa't isa, ito 60, ito ay 50. So buhay. Ngayon tingnan natin kung tatagos itong mga PC natin papunta dito sa 192.168.20.0. So ping 192.168.20.2. So kita mo buhay, ping 192.168.20.2 buhay. So ping natin ito si F0/0, which is 1.1 naman kung buhay. So kung mapapansin mo, hindi siya buhay kasi nga, di ba, bago tayo mag-umpisa, sabi ko nga, etong network na to naka-static route yan. Pwede ka ring mag-NAT dyan, mag-NAT ka, pwede rin. Pero dito, static route yung gagamitin ko, default route. So yun. So ibig sabihin, nakakatagos na tayo. Buhay na yung ABG natin. Tumatagos tayo. Ngayon testing naman tayo sa 2-T para continuous yung ping natin. -T. Ngayon ang gagawin natin dito, kung mapapansin nyo, screenshot natin. Yung -2, ito, yan, -2 na yan. Ang tetesin natin yung connectivity papunta dito sa interface na to na may IP ni -2. Ngayon, ang gagawin natin dyan, ida-down natin isa-isa yung interface na yan.
titingnan natin kung mapuputol yung continuous ping natin dyan. Ayan, ida-down natin yan. Ayan, isa-isa natin ida-down yan. Titingnan natin kung magpuputol yung continuous ping. At shit, bago ko nga pala i-down siya, pakita na ko lang sa inyo yung router 3, router 4, router 5, si router 4, di ba siya nga yung active router natin. So do show GLBP. Kung mapapansin mo dito, kung mapapansin mo dito, ayun state niya is active router 4, which is tama yung ginawa natin kasi active nga siya. Ayan. Tapos si router 3 to show GLBP, mapapansin mo naka-standby siya. Standby. Ibig sabihin, pag nag-fail to si active, ito yung magiging susunod na buhay. So, dito, to show GLBP. Si router 5. So, yan. Naka-listen siya. So, ibig sabihin, ito, nag-o-observe lang sa mangyayari. So, screenshot natin sila. Makikita nyo na maayos. May ebidensya tayo mamaya. Ngayon, ang gagawin natin, isa-shutdown natin itong si active. Yan. Ito. Shut natin yan. Shut. Titingnan natin kung mapuputol yung continuous ping natin. At saka titingnan natin kung ano mangyayari dyan. So yun, si router, ano ba yung active natin? Ito, si router 4. Minimize natin yan. Tingnan natin. Router 4. Int fa0/0 shut. Pansin nyo, pinatay natin yung interface nito, fa0/0. Pansin nyo, hindi nagputol-putol yung ating continuous ping. So i-shutdown na rin natin yung s1/0, yung papunta doon. So int s1/0 shut. Tingnan natin, do show IP int brief para makita natin. So yun, si 0/0 is down yung protocol, si serial 1/1 is up. So int s1/1 shut. So yun, sinat ko na rin. So kung mapapansin nyo, wala nang buhay dito sa router 4. Kung mapapansin nyo, wala nang buhay sa router 4. Pero yung ping ng ating network is continuous pa rin. Hindi siya napuputol. Yan yung active natin. Ngayon, check natin yung R3. Kung sino na yung active ngayon. Diba sa screenshot natin, ang active natin router 4. So, naka-standby si router 3. Dapat ito magiging active siya ngayon.
Tapos eto, ang listen na to magiging standby. Standby. So check natin. R3 to show GLBP. So see, active na siya. Sino ba yung si router 5? Dapat siya standby. To show GLBP. So yun o, standby siya. Kasi ngayon ang active natin is router 3. Ngayon ang gagawin ko, papatayin ko din si router 3. Yung interface niya 1/0 at saka F0/0. Papatayin ko din yan. Tingnan nyo yung continuous ping natin kung ano mangyayari ha. Dapat hindi mapuputol yan. S1/0 shut. Naputol ng ilan? Etong isa. Kasi di ba nga naka-load balancing siya. Dapat mag-up yan. Ayun o, nag-up. Kasi di ba nga naka-load balancing, malamang ito doon dumadaan sa router 3. Etong PC na to. May load balancing kasi yan eh. So isa-shut ko rin yung F0/0 int FA0/0 shut ko din. So ito namang isa nag-shutdown, pero mabubuhay din yan hanggang hindi nag-initiate ng failover yung ating gateway link, redundancy link. So yun, kita mo nag-up na. So kung mapapansin mo to, do show GLBP, siya na yung active kasi wala nang available na active eh. Lahat sinutdown na natin yung interface nitong R3 at saka R4. So ang natitira na lang is yung ating R5. Ayan o, buhay pa rin. So yun, ano pa bang testing natin dyan? Nakita nyo naman ng piping sila ng buo, walang putol. Pati yung pag up nila. So balik na natin si R4. R4. R3, si R3 muna. Int FA0/0 no shut. Int S1/0 no shut. Do show IP int free para makita ko. So yan, up na siya. Up na. Si R3, si R4. Do show IP int free. Down. Int FA0/0 no shut. Int S1/1 no shut. So yun, mapapansin nyo yung ating ping. Ayan, continuous pa rin siya. Never na interrupt yung ping natin. So tingnan mo yung dapat yung active natin is router 4, di ba? Do show GLBP. So yun, active na uli. Tingnan natin si R3. Do show GLBP. So standby na uli. Si R5 listening dapat to. Do show GLBP. So yun, listen. So yun, yung failover ng link natin is yun nga, may load balancing sila.
para makita nyo talaga na naglo-load balance sila. I-tracer natin. Trace 192.168.20.2. Trace 192.168.20.2. So tingnan mo to. Tingnan mo yung trace natin. Itong trace natin, itong trace natin papunta dito sa router 192. Kung mapapansin nyo, ang first hop niya kung saan dumaan siya sa 3. Yan o, sa 3. So alin ba yung 3? Ito. So yung PC na to dumaan papunta dito, tapos 20.1. So papunta dito, ito 20, ito yung 1, tapos saka siya lumabas dito. So itong isa, mapapansin nyo, nag-trace tayo sa 20.2 doon, dumaan siya sa 10.10.1.4. So alin yung 1.4? Ito dito, dumaan siya papunta doon, 1.4. Tapos tumago siya sa 10.10.1 papunta doon, and then saka siya tumagos papunta doon. So kung mapapansin nyo, yung mga PC natin, may itong GLBP nga is load balancing, kasi dumadaan siya sa lahat ng router, ginagamit nila. Hindi katulad nung dalawang gateway redundancy protocol natin na HSRP at saka BERP, which is yung isa is standby lang talaga, it is hindi nagagamit, naka-standby lang siya, na pag nag-fail yung isa is automatic mag-fail over siya. So yun, yun. Tapos ano pa? Ano pa? Ayun, hindi ko pa nga pala na gagawa yung hindi ka pa naka-configure ping 192.168.20.1. ayun, hindi ko pa nga pala naka-configure to 20.1 dito, hindi ko pa napapatagos. So sa ISP natin, configure natin para tumago siya. ConFT interface 0/0 no shot IP at 192.168.20.1 255.255.0 na nakakalimutan ko no shot. So yun, ang gagawin ko dito, sa gaya nga ng sabi ko, static route ko siya, maglalagay ako ng default route papunta dito. So IP route 0.0.0.192.168.20.2. Ganon din ang R2 ko, mag-default route ako dyan. So exit IP route 0.0.0.168.20.1. so yun, boom, yun, kita nyo, buhay na. So same lang din dito. Ayan. So buhay na siya. Ayun.
tumatago siya buong buo, walang halong ayun. So ayun, review ng ginawa natin. Review protocol. Review. Ayun, dito static route. Dito, saka dito, saka dito, EIGRP, dito, GLBP. So yun, ayan yung ginawa natin. Static route, EIGRP, GLBP, Gateway Load Balancing Protocol. So sana may natutunan kayo. Ayun, thank you.